Okay, good day. I am Engineer Christian A. Pagtama and I am tasked to report AP 543 for AP 543 Quality Control and Tolerancy. So ito po yung nakatask sa akin na report. So ngayon lang po ako nakagawa for this. So quality control is a process daw through which a business seeks to ensure that product quality is maintained or improved. Sa madaling sabi po, lahat naman po tayo is into our own industry na is ang quality control po is to maintain lang po yung product quality natin and yung business operation talaga. Kasi kung hindi natin i-check yan, as long as nag-ooperate tayo, kung wala tayong quality control sa ating mga kanya-kanyang industriya or sa mismong working space natin is sooner or later is magpe-fail po yung nagawa nating sistema dahil walang nag-check ng errors or walang kumakastigo ng maling practices or yung mismong product natin is hindi na natin nakikita yung quality niya kung same pa rin or hindi, and yung machineries na gamit natin sa linya ng industriya natin. So quality daw is originate in the design of a product that aligns with customer specifications. So, ibig sabihin, ang quality is mainly for customer specification. So, hindi siya nakadisenyo for your business. Nakadisenyo siya para sa customer mainly kasi uh, you're in a business nga. So, kailangan makabenta tayo or something like kailangan gusto ng customer kung ano yung ginagawa ng planta o factory natin. So, control is the process which standards are defined and maintained. So, lahat po tayo is mayroong sinusunod na standards and uh, parang processes to maintain. So, next natin is uh, fundamental factors affecting quality. So, meron tayong 9Ms. So, 9Ms na nakakaapekto po sa quality. Number 1 is market. Number 2 is money. Number 3 is management. And number 4 is men. So, sa una po, si market, syempre, kailangan ang quality po natin is for the customers' wants and needs. At the same time po, customers' wants is nagbabago. So, yung quality natin is nakakaapekto. Parang ganito rin po yan sa market po. Dati po, ang mga refrigerator, lahat po ng appliances is built to last po talaga. Since ang mga businessman po natin nagbabago and yung customers po natin is rumarami and dynamically para makapag-produce ng mas marami or mas makabenta ng marami or makater natin yung lumalaking population, yung quality po ng appliances natin is not built to last na, but for the convenience na lang po ng customer, di ba? Kasi kung mapapansin po natin, may mga gamit yung mga lolo-lola natin sa mga luma nilang bahay is gumagana pa rin hanggang ngayon. Pero yung kakabili mo pa lang na appliances compared doon is hindi na for something like 2 to 3 years or 5 years is parang hindi na siya kayang gumana or something like failing na. So ganun po kasi is ang quality po talaga is nakabase sa market business po talaga. So money, increase ng global competition, huge outlays and new equipments and processes. So ganun yung quality is nakakaapekto din sa competition ng business nyo. Siyempre kung or something like yung manufacturing ng company nyo. So, kailangan kung kaya ng global na mag-produce ng ganito karami, so syempre, mag-i-invest sila ng money para makapag-produce ng ganito karami. Pero at the same time, yung quality is hindi naman sa maaapektuhan, pero sa dami ng produce, syempre, yung quality is meron lang tayong mame-maintain na quality. Hindi ko sinasabing low quality or high quality, basta pasok sa standards ng what company is your parang kung ano yung ina-establish ng company nyo or ng industry nyo. So, management. So, si management, malaking bagay. Pag sinabi ng nasa taas na ganito yung gawin nyo sa para makatipid tayo, so syempre, titipirin natin yung kalidad. Kung 3 times a week tayo nag-check ng quality ng produce natin, sabi nila, 1 time na lang a week para at least kahit papaano yung pondo or funds na ginagamit nyo for quality control is mabawasan. So, men, so rapid growth in technical knowledge and leads to development of human resource with different specialization. So, nakaka-apekto din yung mga tao natin sa mismong industry, sa floor, sa planta, sa mismong service na space or working space natin is yung
men. So, syempre iba-iba yung quality ng tao mo or yung kung paano sila magtrabaho o gumalaw. So, merong mga bihasan at saka veterano. So, yung quality ng gawa nila is mas magaling or mas maganda. Lalo na kunwari, for example, you have a planta na nagsusupply kayo ng ah, mga baked goods or pastry, di ba? So, meron talaga kung nakikita nyo sa social media, may mga magagaling talaga. Pero kumpara sa mga bagong hire pa lang, so doon nag-aano yung quality. Tsaka yung culture din or system ng ah, mismong floor space or working space or industry na ginagalawan ng mga tao. So next is motivation. So nakakapekto din to. So mentality na to, if you fix responsibility of achieving quality with each individual organization with proper motivation techniques. Kasi po, nakakapekto sa quality to in a sense kasi mismong yung mga nagtatrabaho, kahit tayo may mga times na ayaw nating galingan sa trabaho dahil siguro sa boss natin, sa pamilya, sa ano. So sa personal or sa mismong culture na ng company nyo is sinisira na ito yung kalidad ng trabaho nyo or yung quality ng trabaho. So dun nakakaapekto sa quality ng produce nyo or ng product nyo sa floor. And next is yung materials na ginagamit. Since company tayo, no? So hindi natin pwedeng sabihin na um, yung pinakamataas na quality or kalidad ng materials yung lagi natin gagamitin. Since business nga po, nasa business industry tayo, nasa corpo tayo, nasa tawag dito, nasa chain tayo ng consumer and supplier. So, ibig sabihin po yung selection ng proper materials is maybe maapektuhan. So, syempre, pag sinabi nating ang taas na ng material na ganito, so baka pwedeng ganito na lang gamitin natin, di ba? So, ganun yung nangyayari. So, machines and mechanization. So, meron kasing ah, mga advanced machine for quality. So, kung wari, yung machine mo is parang old na. So, in order to have quality product, syempre kailangan yung gawa ng machine natin is on point talaga. Kung kunwari sheet metal sa ano po is sa industry ko po is nag-sheet metal kami. So kailangan ang gawa ng sheet metal is ano talaga, quality talaga kasi sinasaksak yon pang skin ng eroplano. So ganun yung nangyayari. Ang depende na lang rin yun sa machine na ginagamit or sa kung gaano ka-advance. So kailangan kung business tayo, kung gusto natin ng sobrang quality, syempre sobrang advanced yung gagamitin natin. Pero most of the time po is hangga't kaya ng operation yung machine na ginagamit, old machine is yun ang yun. Yun ang gagamitin. Depende na lang po sa management talaga. So, modern info methods. So, nakaka-apekto din po ito sa quality kasi ah, kada taon or from time to time po is nagkakaroon tayo ng tawag dito modern information sa field natin, sa industry natin. So nagbabago siya. Nagbabago yung data na alam natin sa manufacturing, sa marketing and servicing ng materyales. So kung dati ganito yung galaw nyo pagdating sa floor, which is hindi siya tawag dito, hindi siya efficient. So nagbabago depende sa needs ng company nyo or something like depende sa target na produce ng company nyo. So sa industry mismo. So quality control inspection. So meron tayong inspection na ginagawa sa quality control. So purpose niya is to evaluate the quality of raw materials, components, and final products, conduct checks, identify and separate defective items, and specify inspection devices and procedures for measuring quality characteristics. So vital ang role ni inspection. Sa lahat po ata ng industriya, kahit na sang ka pumunta is may inspection tayo, kahit na sang parte ka ng working industry or kahit nga hindi working industry, meron tayong ginagawang inspection. So, purpose lang naman talaga ng inspection para masiguro na yung operation natin is working properly and yung product quality natin is hindi nagde-diminish or hindi bumababa, di ba? So, yun talaga yung purpose ng inspection para makita kung ano yung mali sa sistema na binuo ng company or yung mismong industry nyo or yung mismong corpo, di ba? So, quality control, inspection. So, merong types of inspection, dalawa. Yung dalawa yung main. Number one is variable. So, measures how closely a product conforms to standards. So, ibig sabihin, meron tayong standards na sinusunod. So, doon natin pinaparehas yung produkto natin. So, parang ganun. 'Di ba? So, yung meron tayong standards na sinusunod. So, doon natin pinaparehas yung produkto natin. So, parang ganun. 'Di ba? So, yung meron tayong standards na sinusunod. So, doon natin pinaparehas yung produkto natin. So, parang ganun. 'Di ba? So, yung meron tayong standards na sinusunod. So, doon natin pinaparehas yung
Tapos meron din tayong attributes, classifies items as conforming or non-conforming without explaining the cost. So ibig sabihin kung inspection siya kung kaya pa ba ni item na mag-conform dun sa pinakatrabaho niya or yung magawa yung trabaho niya or yung hindi na kaya ni item na pinoproduce or yung isa na-inspect natin is hindi na kayang mag-perform dun sa trabaho niya. So yun yung mga hinuhuli sa inspection eh. Mostly sa machineries to kasi kung wari hindi na kaya yung ah, for example, dati nagse-service kami ng gulong ni airplane, so gulong ng eroplano. Sa attributes inspection, ini-inspect yung kung wari yung hydraulics na ginagamit namin pang-angat. So usually, yung hydraulics, sinasaksakan ng hydraulic fluid yun every 3 days eh. Kasi tuloy-tuloy lang yung inspection or yung operation ng airplane. So 24/7 yun, yung shocks brake, wheels and brake shops namin. So types of inspection, number one, floor inspection, combined inspection, first piece inspection, final inspection, centralized inspection, functional inspection, and pilot piece inspection. So pag sinabi po natin floor inspection, so inspections that are conducted directly on the shop floor. So during production, it allows quick feedback and immediate correction defects. So pag sinabi nating floor inspection, ang ginagawa po natin dito is walk around check lang mostly. So meron tayong check sheets and directly sa shop floor tinitignan natin kung paano tawag dito, yung mismong working space natin is inaano natin, chine-check out natin. So centralized inspection, so all inspections and activities are carried out in a dedicated inspection or room. So or lab. So centralized inspection, so dito yung inspection activities is ini-inspect talaga kunwari per material. So meron talagang designated room for inspection. So ni-inspect yung kada for example, nagse-service nga kami ng gulong na eroplano dati. So ang inaano namin is inspection ng gulong mismo. So meron kaming space doon na ini-inspect namin kung ano yung quality ng gulong na isasaksak doon sa eroplano. So combined inspection is combined ng floor or centralized inspection. So parang overall na to sa production or sa services na ginagawa at binibigay. So functional inspection, so focuses on testing whether the product performs its intended function or correctly. So functional inspection, ito is ano to nangyayari sa pinaka production na ng item. So kunwari nagpo-produce kayo ng spring. So functional inspection niya, so every 100 spring, so tinetest nyo yung tawag dito, yung kung yung spring ba is nagpe-perform dun sa intended na tension compression niya na kaya, di ba? So first piece inspection, ginagawa from your produce is inspected thoroughly to ensure the setup and process are correct before continuing full production. So yung first piece muna. So kung meron kayong bagong equipment or machinery na nagpo-produce ng item or ng product nyo ng company or yung for example, nagma-machine kayo ng tornilyo tapos meron kayong bagong machine. So yung first item na mapoproduce nun is inspect nyo agad kung nasa standard ba or nasa specifications or nasa manual yung na po-produce ng first piece nung mismong machine. So pilot piece inspection is yung sample batch naman to or trial run. So kung wari, meron na kayong first piece inspection, so nagtry naman kayo ng kung kaya niyang gumawa ng isang tornilyo sa isang segundo, so try natin ng 100 batch or 100 pieces batch, 1,000 pieces batch or trial run is inspected. So ang ini-inspect naman nito yung endurance ni machinery. Di ba? Kung hanggang saan yung kaya niya na sabay-sabay na or sabay-sabay or kung gaano katagal niya kayang mag-produce ng same quality material. So final inspection, the last step before delivery, finished products are inspected to ensure they meet all specifications and quality. So ito is for delivery na. So kung wari, meron na kayong product and nakapack na. So yung mga last step is kung wari, kukuha sila sa bago isara yung package, kukuha sila dun sa isang pack. Tapos titignan nila or inspect nila kung same quality ba yon sa
kagaya ng i-deliver sa every box or every pack na ilalagay natin sa pagde-delivera natin or sa buyers natin. So, next natin is types of quality control. So, sa types ni quality control, so kung meron tayong types ni quality control inspection, meron din tayong types ng quality control kasi iba-iba yung level ng quality control natin. So, meron tayong offline quality control. Ito po is quality control before pa i-mass produce yung product or uh, process design. Ibig sabihin, inaaral na under quality control yung procedure and measurement or something like materials na isasaksak dun mismo or ilalagay or gagamitin dun sa mismong item, product or sabihin nating services or kung paano yung quality control dun sa pinaka-product or process design natin. 'Di ba? So bago pa i-mass produce or bago pa ilabas sa market or bago pa uh, tawag dito ilagay for consumers is meron na tayo agad na quality control. So, yun yung tinatawag na offline quality control. Sa design pa lang, nagka-quality control na tayo. Sa proseso pa lang ng, tsaka sa pag-produce ng product, is may quality control na tayo. So, example is Taguchi method, principles of experimental design, and others. So, ibig sabihin, sa design pa lang talaga, is may quality control na tayo. Kasi hindi pwedeng magde-design tayo. AP543 nga is production and design, di ba? So, tawag dito is kung magde-design tayo, laging naka-equate na si quality ng product natin or ng design natin. So, doon pa lang may quality control na talaga tayo. Sinusunod, may standards na tayo, may ina-aim na tayo na quality para sa ating design. So, next is um, statistical process and control. So, statistical process and control involves comparing the output process or a service with a standard. So, ito po is um, ang SPC4, statistical process control is involves na po yung process or service or product. Kinukumpara na po natin with a certain standard. So, statistical process quality control. So, kinukumpara na po natin siya sa standard. So, kung wari, meron kaming sinusunod na standards in kung paano si wheels and brake shops po, di ba? So sa brakes po, meron kaming allowable na standards para sa brakes kung mag-hold out pa siya or kailangan na naming i-overhaul si brakes, si service. So, meron kaming mga ginagawang test. So, tinitingnan namin kung kaya pa ng carbon alloy disc brake yung load ng or service na tinatanggap niya or yung load na tinatanggap niya for landing ng airplane, di ba? So, ganun yung nangyayari. As much as possible, is kailangan meron tayong manual lagi na sinusunod or standard na sinusunod. So, sa industry ko po is laging redundant si manual. Lagi kang gagawa ng nakasunod sa manual kasi lahat po ng standards and manual from manufacturer, from mismong AMM nyo or yung maintenance manual nyo is dapat ganun ka lagi gagalaw. So, yung SPC po is usual. For example lang is kung yung sa brakes nga po. So, tinitingnan namin lagi kung kaya pa ng carbon alloy na disc brake or kailangan na naming i-overhaul or palitan ng hydraulics yung mismong brakes ng landing gear. So, processor services na siya versus sa standards na pwede. Kung sa item naman po, processor services ni item versus sa standards or allowable na standard for that item, di ba? So, doon po nagkakatalo si quality control. So, the next one po is acceptance sampling plans. So, pag sinabi natin acceptance sampling plans, the plans that determines the number of items to sample. So, ano lang po ito, kung nagma-mass produce kayo ng, or nagma-machine kayo, or nagma-mass produce kayo ng, sabihin natin, balik tayo sa tornilyo or pako or something like sheet metal. So, nagkakaroon tayo ng sampling. So, sa quality control ng sampling, ay ano natin, maglalagay tayo ng types ng sampling na gusto natin. Kasi kung ito, types, sample lang po ito ng sampling plans. So, single sampling plan, single random sample is drawn from the lot. So, kung meron kayong nakabox na tawag dito,
nakabox na mga pako, yan. So, single sampling plan. So, kukuha lang kayo randomly sa mga box na yun, tapos kukuha kayo ng pako doon. Tapos, titignan nyo yung quality. So, ang decision is kung marami doon ang rejected or something like may mga rejected doon, kaya ang decision doon is based sa parang allowable nyo. Kayo magtatakda nito eh. So, allowable na defects nyo na pwede doon sa box na yun. So, kung meron lang kayo na allow per box na um, not on the quality standards or not on the stated standards is parang 3 pieces lang, ganun. So, sa double sampling naman, per sample is taken and inspected. So, if it's good enough, the lot is accepted. If it's bad enough, it's rejected. So, if it's borderline, kailangan daw ng second sample. So, ito naman is parang kung may 10 box, kukuha sila ng dalawa. If lang naman. Kung yung first box is hindi pumasa. Pero kung pumasa, yung good lot or yung first box or yung first sample is hindi na kukuha pa ng pangalawa or uh, tawag dito, hindi na magsasample dun sa pangalawa. Pero kung bad lot naman siya, kukuha pa ng isang sample, titignan kung ganun din yung produce or yung quality ng material doon. So, other sampling plans is actually nakadepende to sa inyo eh, tingin ko. Kung paano kayo magsa-sampling plan. Kasi pwede naman na ang random nyo is parang hindi lang single, di ba? So, depende po yan sa mass produce nyo. So, yung judgment nyo po is hindi naman lahat, kung may isang bad lot lang, tapos lahat is bad lot na yun. So, meron tayong tinatawag din na ina-accept lang eh, na allowable. So, ganun yung acceptance sampling plans. So, sa quality control po, meron tayong 7 types of quality control checks. So, meron tayong types ng quality control, pero ito is parang documentation na to eh, yung quality control checks. So, discuss natin. So, first one, hindi naman natin i-discuss lahat to kasi ito is parang usual na iba, yan, yung mga graphs and flow charts, control charts, usual na yan eh. Ang i-emphasize lang natin dito is yung magkakaiba. Pareto charts, check sheets, tapos yung control charts. So, yan, yung cause and effect diagram, sa industry ko is hindi ito masyado ginagamit kasi tawag dito, yung cause and effect diagram is case-to-case basis. Marami siyang kailangang uh, input na ipasok para malaman natin yung case-to-case basis kung bakit nagkakamali or nagpe-fail si product, produce, or services. Di ba? So, una natin is Pareto chart. Si Pareto chart is bar line lang siya. Bar line combination lang siya. So, meron tayong bar graph, tapos meron tayong line graph. So, dito, kung ang Pareto chart natin is types of error discovered during surgical setup, hinuhuli lang nito yung frequency ng error sa Pareto charts. So, kung dito, meron ka ng set na usual error. Kailangan, pag gagamit ka ng Pareto charts, meron ka ng set ng usual error na nangyayari, di ba? So, itong Pareto charts, kung tama pagkakaalala ko, kasi gumawa kami ng paper dito nung college. Pero quantitative research kasi kami nung college, yun yung paper namin about aircraft accident. So, ganito rin yung halos ginamit namin para mapatunayan yung research namin about parang airplane crash in industrial, yung parang airplane crash sa mga training aircraft yon. So, dito, surgical setup siya. So, meron tayong frequency dito sa gilid, tapos meron na tayong set na types ng errors. So, sabi ko sa inyo, yung sa college namin, yung sa plane crash siya, ang nakalagay dito po sa ilalim namin is type ng errors, kung human error, environmental error, dito naman is, tawag dito, machine error, yung next namin is parang psychological error, yung ganun. Dito, meron ka ng set of types ng errors na usually nangyayari. Ibig sabihin, meron na kayong data from previews para magamit tong Pareto charts. So dito po, laging nakikita natin ang frequent na nangyayari is wrong suppliers ang nakukuha ni or error na nagagawa sa surgical setup. So dito meron tayong cumulative percentage. So parang nasa 50 siya, no? 50% ng errors is dahil sa wrong suppliers.
So next natin is check sheet. So syempre meron tayong check sheet in quality control. Dito makikita natin yung usual na nangyayari or defect type. Kung mari, nagmamachine kayo ng sheet metal or ng molde, meron tayong wrinkle, pinhole, bubble, discoloration, curled. So sa check sheet, bibilangin natin yun. Nung Monday, meron tayong 7 na wrinkle. Nung Monday din, meron tayong 8 na pinhole. Yung mga defect type, usual defect type, dito po is parang titingnan mo kung gaano kadalas or sino yung lamang na laging sa quality is pumapalya. So, from the total, ang pinaka pumapalya is discoloration, di ba? So, kung wari nagmamachine kayo ng sheet metal, so, or something like, sige, sheet metal. Feeling ko sheet metal to kasi bubble. Hindi naman nagbabubble dun. So, kung wari na lang, sheet metal. So, may wrinkle, may pinhole, may discoloration, di ba? May curled, may bubble. So, pinakalamang si discoloration. So, from there, yung quality control mo is magkakaroon ng data collection tsaka analysis. So, bakit ba tayo nagkakaroon ng discoloration dito? So, ano yung mga pwede natin gawin dito? So, yun yung silbi ng ano natin, 7 types ng quality control checks. So, number one tuloy. Number 3 is control chart. A control chart is a graph that plots the data over time to monitor and control a process. So, ito naman po si control chart is frequency na ng nangyayari. Ibig sabihin, bawat pangyayari is nilalagay niya sa data tapos pinaplat niya over time. So, itong control chart, magsisimula to sa pag-gather ng data para magkaroon tayo ng malinaw na basa dun sa mismong floor space natin, workspace natin, industry, planta, or something na ginagalawan natin. So, magkakaroon lang siya ng viable data or yung tawag dito, concrete data kapag nagkaroon na siya ng enough data na nagdi-distinguish ng data over time niya. So, lagi si control chart, ano yan, from the past tumitingin, tapos tinitignan yung kung bakit nangyayari yung ganitong mga errors sa mismong process or sa mismong quality ng product. Tapos, ikukumpara niya sa nangyayari ngayon, tapos tsaka gagawa ng projection. So, it helps to distinguish between stable, predictable, common cause and variation, and predictable special cause variation by comparing current data to a central line and upper and lower control limits. So, meron tayong upper, lower control limits. Parang calculation siya ng data from previous happening right now, and dun siya kukuha ng uh, pang-predict or predictable common cause ng variation and unpredictable special cause ng variation. Di ba? So, para mahuli niya kung ano ba talaga yung problema sa mismong linya. So, pang quality control talaga to. Pero ito ay hindi mo na siya kayang gawin daily. So, next natin, tapos na tayo sa quality control. As much as possible, hanggang dun lang yung itatakel natin. Kasi sobrang laki talaga ng quality control na uh, parang topic. So, ito is parang yung, hindi naman siya summary, pero yung important lang na malaman natin sa quality control. Kasi 500 pages talaga yung book ng quality control. So, magkaibang book yung ginamit ko po sa quality control tsaka sa tolerancing. So, pinaghiwalay ko na lang kasi wala akong makitang book talaga ng quality control and tolerancing na nandun talaga sila sabay na dinidiscuss. So, meron tayong tolerancing. So, ano po ba si tolerancing? Ito po is more on design na. So, si tolerancing, process defining the allowable range or variation for a parts and dimension. So, ibig sabihin, yung parts, dimension, shape, and location to ensure it fits and functions correctly with other parts in an assembly. So, ibig sabihin po, yung tolerancing is parang allowable lang na range ng variation sa mismong design mo. So, alam naman po natin lahat to na kailangan pag nagde-design ka is meron kang allowance. Kasi meron tayong iba't ibang environmental factors, di ba? So, kung ang material nyo po is metal, di ba? Ang metal po is nag-expand. Tapos nag-expand and nagko-compress depende sa temperature. So, thermal expansion, di ba? So, kailangan meron kang tolerance na
sa design mo, allowable range para mag-variate siya. So what is tolerance? A tolerance is the specified amount of a feature allowed to vary from nominal. So variation lang siya. Kailangan pasok pa rin sa mismong original design pero kailangan maglagay ka ng allowance. So sabi dito sa libro ng pinaghuhaan ko is tolerances should be specified by the designer or design engineer to establish the functional limits for the variation of parts or features. So sa tolerancing po, meron tayong tinatawag na accuracy tsaka precision. So ang gusto mo pag tolerancing ka, accurate ka and precise ka. So pwede ka kasing maging, so kung nakikita niyo po yung cursor ko, pwede kang maging accurate, precise pero hindi ka accurate. Ayan po. Oh. Pero pwede ka namang maging accurate pero hindi ka precise, di ba? So kailangan dalawa siya, precise and accuracy tolerancing mo. Kung ang allowable tolerance mo sa buong shape ng material na isasaksak natin or ikakabit natin sa other material is plus or minus 0.005 mm lang. So kailangan lahat yun is precise. Kasi kung ang sa kabilang side is mas makapal, hindi siya precise or hindi accurate yung bukod sa sukat, hindi accurate yung shape, di ba? Kailangan pasok sa accuracy and precision nung pinaka-design mo, yung tolerance mo, di ba? Kailangan kung ang tolerance mo sa isang side is 0.005, kailangan lahat yun 0.005. Yung depende po sa design ha. So, kung sa accuracy naman, kailangan kung yung curvature ng, kung cylinder mo na ipapasok is ganito sa isang side, kailangan yung accuracy ng curvature mo sa lahat ng gilid ng cylinder is dapat tama. Parehas lang yung tolerance. So next natin is types ng dimensions. Meron tayong linear dimension, chain dimension with overall dimension. So lahat naman po tayo dito is hindi na bago dito sa ganitong types ng dimension kasi kung hindi nyo po ito nagagamit sa industry nyo, nagamit nyo po ito nung college sa CAD na subject. So sa engineering or CAD na drawing natin. So radial dimension, spherical diametral dimension. So pagka-curvature naman po siya. So next po natin is yung types ng tolerances natin. So meron lang tayong two. One is yung plus-minus tolerances relate to linear distances or displacements and are stated in linear units or inches and millimeter. Or they relate to polar or displacements and are stated in angular units. Usually, yung plus or minus natin is yung pinakasukat na. Kuwari, nagsasaksak tayo ng sheet metal ng skin ng eroplano. So, ibig sabihin, yung gilid, kailangan kung i-service natin siya, meron lang tayong plus or minus tolerance dun sa pinakasukat ng sheet metal. Kasi kung corroded yun, tapos papalitan natin siya ng bagong sheet metal, kailangan yung tolerance niya or yung plus or minus niya, kailangan hindi makapal or hindi maliit, hindi sobrang laki or hindi rin sobrang liit para sumakto lang siya. Di ba? Kasi kung hindi sumakto yun, magkakaroon po ng drag sa skin ng aeroplano. So, ganun yung mangyayari. So, for example lang po, kasi yun yung from my industry is yun yung mga naiisip ko na for example. So, plus-minus tolerances is parang sa sukat to. Pero meron naman tayong tinatawag na geometric tolerance. Sukat din to, pero yung GDNT po is a symbolic language that is precisely defines the allowable variation in size, form, orientation, location, and features of the part. Ito po is features na. Ibig sabihin, yung geometrical features niya na. Hindi lang basta sukat kung or allowance ng pagpapasukan or pagdidikitan is ito na po is ang geometric features niya. Yung kanto, yung curvature, yung size, yung forma, yung stiffness, yung mismong flatness ng material is sa geometric dimensioning and tolerancing po or GDNT is doon na po papasok. So ano po ba 'yon? So geometric tolerance po is ito po. So kung form tolerance tayo, kailangan meron tayong tolerance from straightness. So geometric tolerance and symbols. So kung magbibigay tayo ng tolerance sa straightness ng ating material or sa flatness ng ating material. So ito na po is hindi lang yung mismong sukat. Ito na po is yung tolerance ng features ng mismong item nyo. So, kung kahit ang flatness niya is ganitong or may variations lang ng plus or minus 0.08. So, ibig sabihin, yung flatness ng material is hindi siya flat na flat.
So, merong mga variations or merong mga ah, allowable tolerances na pwede. So, kung kunwari ang straightness ng, kunwari ruler. So, straightness ng ruler is pasok pa siya kung ang straightness niya is nagbabari lang sa 0.00001 millimeter or ah 0.00002 millimeter. Ganun. So, plus or minus niya yun dito sa straightness naman. Di ba? So, geometric dimensioning talaga tayo. So, sa circularity, so, hindi naman, usually, hindi naman, tawag dito, hindi naman sobrang circle. Meron po kami sa aviation, sa piston. Sa piston, di ba? Yung piston, yung mismong piston is, hindi naman po siya perfect circle. Ang usually po is medyo flat siya on the other side. So, bakit po? Dahil nga po sa thermal expansion ko, kung sa mismong reciprocating engines, yung piston is hindi po cylinder na cylinder ang itsura na po. So medyo oval po siya na circle. So parang pinagsamang ganun. So medyo flat siya on the other side. Para po pagka nagka-thermal expansion si material or yung metal is doon na po siya magiging perfect circle. Hindi naman po perfect circle pero doon na po magkakaroon ng ah, papantay yung circularity niya. So ganun. So, ganun po yung ginagawa. Dahil nga high pressure and high temperature yung sa cylinder, yung tinatanggap ng cylinder. So, circularity, cylindricity, angularity. Sa orientation naman po to, perpendicularity, parallelism, location tolerances, profile tolerances, and run-out tolerances. So, sa GDNT po is yun yung mga tinitignan sa type ng tolerancing. So, marami marami pa po or yung pinaka-tolerancing ko is malalim pa. Meron pang ibang tinitignan pagka nagto-tolerance ka. So, 500 pages din na libro yon. So, as much as possible is makuha lang natin yung essence ng tolerancing. So, kung ano nyo po yung material, so pwede nyo naman email sa akin or i-chat kung gusto nyo ng material ng quality control and tolerancing po. So, doon na po nagtatapos yung report ko.